Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 57 hanggang 61 nagpapatuloy na bad trip ang ating bida. Nagreklamo ito mas maganda pa daw yung kahoy na bahay. Ang pag-asa na lang ay sumali siya sa Mutant Association at maging B-rank mutant magkakaroon nito ng sementadong bahay. Itinuro ni Batang Bengbeng ang tutuluyan nilang tent. May netizen na nakakilala sa bata at binati niya ito. Nagpasalamat naman ang ating bida, sumagot ito na trabaho lang. Sabay may dinukot si Liu Ping sa bulsa. Isang delata binigay niya dito. Nagpasalamat naman ang batang si Bengbeng. Kakaiba daw ang ngiti nito. At nagpaalam ito na may kasamang paalala. Dumating si Zozo, isang D-rank mutant, ikalawang boss ng Dragon Gang. Hinahanap nito ang ating bida. Tinanong naman nila bakit siya hinahanap. Tuturuan daw nila ito ng leksyon dahil may nakaaway itong bigati na tao. Tinutukan siya ni Long Suwon. Nagsabi naman ito na bawal bumaril sa loob ng base dahil babarilin siya ng militar. Sinabi naman ni Bengbeng wag daw mag-angas ang Dragon Gang dahil di nito kayang kalabanin ng Mutant Association. Sinampal lang siya ni Zozo, inapakan at hindi daw sila takot dito. Nagulat na lang ang grupo ng ating bida. Sinubukan lumaban ni Batang Bengbeng. F-class mutant lang daw ito, walang laban sa kanya. Sabay biniyak lang nito ang Pokeball. Alam daw nito ang lakas ng bata. Hindi daw kontrolado ng base ang away ng mga mutants. Lumapit naman si Liu Ping sa likod nito at tinawag siyang Axeman. Maganda raw ang damit nito. Sabay nagpustahan sila. Ibibigay daw ng ating bida ang damit nito pag natalo. Lugi daw si Liu Ping sa pastahan. Kapag natalo si Zozo, ibibigay nito ang kaliwang kamay na bakal. Tinawanan lang nito ang ating bida. At pumayag ito sa kasunduan. Gustong makipag-hold ng hands ng ating bida. Nagkamayan na sila at ginamitan ito ng sekretong kakayahan. Alam na daw ng ating bida ang buong armor nito. Nag-cheering naman ang mga atabs nito. Sinabi nito kay Kelly na wag na mag-alala, kaya niya daw ang bakulaw. Nagsimula nang umatake si Zozo gamit ang palakol. Hindi niya tinamaan ang ating bida. Pinapanood naman siya ng atabs niya. Habang nangungulangot lang si Liu Ping, parang hindi maganda ang pakiramdam nito. Sumasakit ang tiyan nito. Sinusubukan niyang labanan nito. Pero hindi niya makaya ang sakit. Lalabas na ang tubol. Nabigla tuloy ang mga bata niya sa pinaggagawa nito. Nakita na nila sa wakas ang pinagbabawal na pormahan ng boss nila. Pinagtatawanan na lang ito ng ating bida. Naiisip nito na parang may ginawang hindi maganda si Liu Ping sa mechanical armor nito. Binigyan tuloy siya ng sapak sa mukha. Galit na ito kaya papatay na siya ng tao. Umatake ito sabay nasalag, matatay na siya sa pantalon. Napagkamalan tuloy na Tiger Roar ang otet nito. Yun daw ang ikalawang malakas na teknik ng boss nila. Ang nakasaad daw sa alamat na naglalabas tunog otet ay isang Supreme Martial Arts. Ilang beses daw itong ginamit ng boss nila sa mga C-rank mutant. Hindi niya na ito mapigilan. Bumubuka na ang bunganga nito. Maduduwal na siya. Biglang na lang ito napatalon. At naiiyak na siya sa sakit. Nagulat silang lahat, hindi sila makapaniwala. Lumabas yung test sa bunganga nito. Sabay kinuha ni Liu Ping ang premyo niya. Kinagabihan nag-meeting sila. Dahil nakapasok na sila, unang target nila ay si Zing Changsen Tambaloslos, pangalawa ay mag-recruit ng tao para sa bahay ni Lolo. Nalaman ni Kelly na may hinahanap na research si Zing Changsen Tambaloslos. Tinanong nila kung ano yun. Ang Nanotechnology Artifacts Intelligence daw project ng kumpanya niya at ang Rome Alliance bago mangyari ang sakuna, at hawak ito ng butler niya. Umaga sa Outer District Black Market. Nakaakbay si Kelly sa ating bida habang naglalakad at naglalaway naman sa inggit ang bawat madaanan nila. Ang pamilya daw ni Kelly ay may palatandaan silang KKK. May lalaking lumapit at inalok ng delata si Liu Ping isang gabi lang daw sa asawa nito. Sinapok ito sa mukha, sabay nakita na nila. Isang bar house, may nakasulat na KKK. Pumasok na sila sa bar house, marami silang nakitang naglalaseng, may matanda sa likod na tumatawag ng miss, at sa wakas daw nagkita na sila ni Butler Lolo Kane. Lumuhad dito sa harap niya at pwede na daw siyang kunin ni Lord. Pagkatapos ay pinakilala niya ang ating bida. Sinabi ni Lolo Kane kay Kelly na huwag magpaloko sa ating bida. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang tatay ni Kelly. Tinanong niya kay Butler Lolo Kane kung nasaan na ang Project Nanotechnology. Kailangan daw niyang maunahan si Zing Changsen Tambaloslos dahil lolokohin daw siya nito. Pinasa niya daw sa K1 ang project bago siya pumunta sa North Caloocan Camp. Tinanong ni Liu Ping kung nasaan ang address nito. Ibinigay naman sa kanya ng matanda ang larawan. Nagulat ang ating bida sa nakita niya. Isang magandang babae na sexy pa. Nagkamali daw ito ng kuha. Ipinakita niya sa ating bida. Sa Circle Memorial Tower basement nito sa Quezon City, sabay napansin ni Liu Ping ang babae na lasing nakaakbay sa dalawang lalaki. Dadalhin nila ito sa bahay nila para tirahin.
nagising ito at sinampal si Kalbo, sabay sinipa ang betlog, napa-aray ko po ang gago. Hindi daw nagbayad ng ininom sina Kalbo, tinawag na malandi ito ni Kalbo, at dadakmalin niya ang suso, buti na lang napigilan ito ng ating bida, wag daw itong makialam sabay nila siyang susuntukin, agad itong na-counter na may siko, at flying kick na marami ni Liu Ping, tumilapon sa labas, pagkatapos ay bumagsak sa pader, mala Bruce Lee ang pagkasipa, kung ayaw daw nilang masaktan ay tumakbo na sila, nagbago na daw ang ating bida naging mayabang ito, at nawala ng malay bigla ang babae. Sa Outer District tinutuluyan ng ating bida, dinala nito ang babae at may bagong misyon, kailangan daw nitong makuha ang nanocore para sa bahay ni Lolo may pabuya na 2,000 puntos, nagising yung babae sa likod, at niyakap ang ating bida at gusto nito ng alak, parang lasing pa ito na pumatang sa ating bida, nagkainitan na sila, napasigaw ng wag po, mabilis namang sumak Lolo sina Kelly, nagsuka pala ang babae sa damit ni Liu Ping, pagkalipas ng ilang oras. Pinagkape nila ito para mawala ang hangover nito, nagpakilala si Doktora Kenmo at nagpasalamat sa kanila. Dahil isa daw itong doktor mayaman daw ito, uminom lang ito ng kape, at sinabi nito na mayaman ang ating bida, dahil lahat ng nakatira sa Outer District ay walang pangkape dahil mahal ito, at ang Outer District daw ay pinamumunuan ng mga gang hindi rin kayang umalis ng mga tao dahil sa mga aswang sa labas parang imperno daw sa Outer District. At ang mga piling tao at mga namumuno ay nagpapakasaya sa looban Inner District, nagsisiksikan naman ang mga trabahador sa gitnang district wala na daw pag-asa sa mundong ito. Napaisip sila ng malalim sa sinabi ni Doktora, nalaman nila kung anong totoong kalagayan ng syudad, at nagpaalam na ang Doktora na aalis ito. Napansin niya ang ating bida na nanghihina bawasan daw nito ang pagkanten, kumuha siya ng delata at ibinigay niya ang contact address kung sakali magkasakit si Liu Ping. Kinuha naman ito ng ating bida, hapon na naglalakad mag-isa si Liu Ping dinaanan niya ang mga mahihirap nating kababayan, na nilimos sa kanya yung bata na walang makain, hindi niya ito pinansin dahil kuripot siya, may nakita siya nagpapalaganap ng relihiyon, maniwala daw sila hindi naman naniwala yung iba dahil nawawala daw lahat ng naniniwala, kailangan daw mag-focus muna sa Mutant Association pagkatapos ay sa slave market para bumili ng tao dahil naubos na ang pagkain nila. Nakarating na siya sa lugar at hinihintay siya ni Batang Bengbeng, pumasok na sila sa loob ng Mutant Association ang Vice President daw ang titingin sa ating bida, namangha naman ito sa nakita niya, maraming mga mutant at, halatang malalakas ito sa inuman, sa ikalawang palapag daw sila hinihintay, napansin ni Liu Ping, ang nagwawala sinira nito yung lamesa, nag-iinit na ang katawan nito hindi niya na makontrol ang sarili, buti na lang dumating si Vice President at pinatahimik ito. Namangha naman si Liu Ping sa lakas nito, tinanong niya kung sino ang ating bida bagong mukha daw ito at papalag daw ito sa kanya. Tinawag naman ni Bengbeng si Vice President, recruit niya daw ito, nag-utos naman siya na gamutin yung lalaki, sumunod daw sila sa ikalawang palapag para masubukan ang tibay ng ating bida. Tinanong ni Liu Ping yung nagwala kaninang mutant sumagot si Bengbeng na isa daw itong takas na mutant Zen, may mga mutant daw na hindi kontrolado ang sarili. Naiisip ng ating bida na katulad ito sa kanyang kapatid, at dumating na sila. Sa loob ng testing room sinabihan siya ni Vice President na ipakita kung anong kaya nito. Sumunod naman si Liu Ping ipapakita niya dito kung gaano kalaki ang sa kanya. Hinawakan niya yung espada kaya daw niya itong palakasin. Gumamit siya ng 20 na puntos para mapalakas ito. Nag-iba yung itsura ng espada at nag-aapoy rin ito. Nagulat at namangha ang dalawa sa kanya. Napakahusay daw ang kakayahan nito bihira lang makita at kakaunti lang sila nasa Military at Research Institute, gusto nitong humingi ng pabor. Kung pwede daw ayusin ng ating bida ang kanyang sandata, ito daw ang pinakamamahal niyang sandata, minana pa ito sa kanyang kanino ninunoan at kinakalawang na ito malaking utang na loob daw pag ito ay naayos, hindi daw nito kailangan lumuhad sabay pinatayo siya, mahilig din daw ang ating bida sa esfadahan kaya tutulungan niya ito. Sinimulan na itong ayusin, natapos na at lalong tumalas at gumanda ang espada, lumuhad na siya dahil sa pagpapasalamat, A-level mutant daw ang ating bida kailangan makatapos ito ng misyon para maging tunay na membro ito at may regalo daw siya dito pag natapos nito ang misyon, tuwang-tuwa naman si Bengbeng dahil i-rank mutant ito at naging close siya kay Vice President kaya wala na daw makakagalaw dito sa buong base, sa buong base ng North Caloocan 3 lang ang SS-level mutant. Ang President at isa sa Military at isa sa Science Research bukod pa dun may 2 S-level ang Mutant Association, iniisip ni Liu Ping na ang totoong lakas niya ay malapit sa S-level mutant, huminto na sila, at pinapakuha na ng misyon ng ating bida,
Nainggit naman yung mga chismoso sa gilid, binati naman siya ng babae sa tagumpay nito. Pumipili na si Liu Ping kung anong kukunin niya. Pinili niya ang misyon na paggala sa Quezon City dahil dun din ang punta niya para sa nanotechnology. Sinabihan siya ni Beng Beng na wag kumuha ng misyon sa labas dahil delikado. Nakiusap ang ating bida na okay lang siya kaya niya ito sa kapinayagan. Napansin ni Vice President ang lalaking nagwala. Tinanong niya kung bakit hindi pa ito umaalis, sinagot ito na paparating pa daw ang doktor. At dumating na si Doktora Kenmo, hinahanap ang pasyente na kilala naman siya ng ating bida. At dito nagtatapos ang Kabanata 57 hanggang 61. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.